Jumet Manuba at si Ate Giselle Manuba. At ang kanilang anak na si Abiel Victoria Il Manuba. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Isang palakpak. Hallelujah. Ganun din naman upang ihandog sa Diyos ang batang ito upang sa kanyang paglaki ay makilala at mapaglingkuran niya ng buong puso ang ating Panginoon. Okay? Kaya yan po ang ating purpose. Kaya tayo nagkakatipon-tipon dito. Hindi po tayo pumunta para sa pagkain. Amen? Kundi celebrate natin yung kabutihan ng Panginoon. Amen? So, karamihan sa mga ako, nung hindi pa Kristiyano, sinabi ko, aksidente lang, kaya nabuo yung bunso kong anak noon. Pero alam niyo po, ang aking anak ay isang kaganapan sa akin. Okay? Dahil ito po ay bigay ng Panginoon, no? At ito po ay sabi sa Bible na ito ay reward sa atin. Tama po ba? Ang ating pong mga anak ay reward sa atin. Amen? Mukhang nawala ng amen. Amen! Praise the Lord. Okay? Regalo po yan sa atin ng Panginoon. Basahin ko po sa Bible, ang sabi po sa Psalm 127 verse 3. Sabi po nito, children are a gift from the Lord. They are rewards from Him. Okay? So, regalo sa atin. Okay? Ngunit, mga kapatid, mga nanay, mga magulang nakakalungkot kasi maraming kabataan po ang napapabayaan. Maraming mga bata ang na-abuse, hindi nila napapaalagaang mabuti. Kaya, mga kapatid, mapalad po ang mga kabataan dito na may magulang na minamahal sila ng kanilang magulang. Sino ba ang mga kabataan dito? Taasan kami ng kabataan. Amen? Mapalad po kayo kasi mahal kayo ng magulang nyo. Okay? Maraming kabataan sa labas na mamalimos. Pero ang inyong mga nanay ay talagang nilamok, ayaw kayong padakuan. Kaya ipinagpapasalamat natin sa Panginoon yun. Amen? At isa rin sa kabasahin ko, sabi rin sa Mark chapter 10 verse 13 to 16, sabi ko rito na kung paano si Jesus ay napakahalaga sa kanya ang mga bata. No? Sabi ko rito sa verse 13, dinala nila kay Jesus ang maliliit na bata upang mahipo niya, ngunit sinaway ng alagad ang nagdala sa mga bata. Subalit lubhang nagalit si Jesus nang makita ito. Sinabi niya sa kanila, pahintulutan ninyong lumapit sa akin ang mga bata at huwag ninyo silang hadlangan, sapagkat sa mga katulad nila nauukol ang paghahari ng Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sinumang hindi tumanggap sa paghahari ng tulad ng isang maliit na bata ay hindi makakapasok doon sa anumang paraan. Nang makalong ni Jesus at maipatong ang kanyang mga kamay sa mga bata, pinagpala niya sila. So mahalaga ang mga bata sa ating Panginoong Jesus. No? Kaya mga nanay at tatay, okay? Sino po ba ang mga nanay at tatay rito? Taas po ang kamay. Amen? Ayan, marami, no? Kaya makinig po tayo dahil sinasabi sa banal na kasulatan na ang ating anak ay regalo sa atin. Precious po yan. Okay? At ang tanong na dapat natin itanong sa ating sarili, ay ano ba ang dapat kong gawin upang mapanatili ang mahalagang regalo ito? Ibig sabihin, may responsibility po tayo. Okay? Meron tayong responsibility na kailangan natin at kailangan taglayin ng ating mga anak upang mabuhay. Bago po yan, manalangin muna tayo. Panginoon, maraming salamat sa hapong ito, Lord. Salamat po at nilala nyo kami na nagtas dito sa lugar na ito. Hayaan niyo pong mangusap kay Panginoon at nabigyan ng pagkakataon, Panginoon, ang aming mga puso na kayo ang mapakinggan ngayon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So tatlong bagay, mabilis lang naman ako. Una, ano yung kailangan na taglayin ng ating anak? Una po yung ating time. Sabihin mo nga sa katabi mo, time. Oras. Okay? Sabi po sa Bible, sa Ephesians chapter 5,
verse 15 to 16. Sabi po rito, be careful, be very careful. Then how you live, not as unwise, but a wise, making the most of every opportunity because the days are evil. So mapanganib na po ang araw sa panahon ngayon. Okay, bakit po nasabi ko yon? Sapagkat ang kabataan ngayon, hindi natin alam, puro gadget na, tama po ba? Para lamang hindi umiyak ang anak natin, anong ginagawa natin? Bibigyan natin ng cellphone. Tama? Pero ang kapalit, maaring ang kanilang mga mata, ang anak ko, ganun ang nangyari sa anak ko, lumabo ang mata. So ang ibig ko po sabihin mga kapatid, mga nanay, ay kailangan natin silang bigyan ng oras. Okay? Hindi bigyan ng cellphone kapag marami tayong ginagawa. Okay? At malaki kasi ang magiging impact din sa kanila. Okay? Yung cellphone, mga pinapabayaan natin ng anak natin, malaki ang nagiging impact. At alam naman natin sa panahon ngayon ng mga kabataan is marami ang nadidepress. Okay? Marami ang hindi nila maunawaan at naghahanap sila ng oras. Lalong-lalo na sa kanilang magulang. Kasi minsan baka trabaho na lang tayo ng trabaho. Tama po ba? Kaya wala na tayong oras kasi isip natin paano natin ma-provide ang pangangailangan. Tama po ba? Kaya mga kapatid, kung tatanungin ko kayo, ano ba ang mahalaga sa atin? Okay, yung bahay ba natin? Yung mga kaperahan ba natin? O yung trabaho natin? O yung anak natin? Anak, di ba? Oh. So, ibig sabihin, kailangan responsibilidad natin. Okay? Nabigyan ng time ang ating anak, okay, sa abot ng ating makakaya. At ganoon na rin, dapat nating akalin ang ating anak kay Kristo. Kaya tama po ang ginawa nila Kuya Jumer, Ate Giselle, na dalhin ang anak. At sabi niya nga sa akin, Pastor, kailangan kong ang anak ko sana makadalo sa mga gawain. Amen? Dahil yan po ang kalooban ng Panginoon. Mag-guide sila, matuto silang gumalang sa kanilang magulang, okay? At paano sila makaiwas, okay? Sa mundong ito. Amen? Kaya mga magulang, limitado lamang ang ating oras para maging positibong impluensya sa buhay ng ating anak. Okay? So tanungin natin ang ating sarili, sinusulit po ba natin ang bawat pagkakataon? Amen? Maglaan tayo ng oras. Huwag tayo trabaho ng trabaho. Tignan din natin ang ating anak, baka may pangangailangan. Baka binubuli, di natin nakakausap. Okay? Huwag lang regalo. Regalo tayo ng regalo. Tapos, wala tayong oras. Okay? Kaya dapat ibigay natin ang oras. Sabi nga, kailangan natin ng quality time for family. Amen? So yan yung una. Pangalawa, yung disiplina. Okay? Kailangan dinidisiplina natin ang ating anak. Okay? Oo, ang disiplina ay dapat laging may motivasyon at isinasagawa ng may pagmamahal. Okay? Sabi rin sa Bible, sa Proverbs 3:11 verse 12, aking anak, ang saway ni Yahweh ay huwag mamaliitin, at ang kanyang pagtutuwid ay huwag mong itakwil. Pagkat lahat ng mahal niya, itinatama ng daan, tulad ng anak na minamahal, sinasaway ng magulang. Amen? So mga kabataan, kapag kayo sinasaway, okay, kapag kayo po ay pinapangaralan ng magulang, makikinig din kayo. Kasi ibig sabihin, mahal kayo, ayaw nila kayong mapahamak. Amen? Responsibilidad nila na kayo ay bantayan. Okay? At alam nyo, nung mga bata pa kami, ang pang-disiplina sa amin, pat-pat sa kawalis ting-ting. Tama po ba? Okay, di ba, haharap ka, luluhod ka, i-asin. Pero lumaki kami maayos. Di ba? Kaya, mga kabataan, makikinig din kayo sa magulang nyo. Hindi ibig sabihin pinagbabawalan kayong ay hindi na kayo mahal. Okay? Tandaan nyo, pinoprotektahan lang kayo. Amen? At yan ang kalooban ng Diyos. Okay? Hallelujah.
Pero sa magulang, hindi din dapat tayo, pagkagalit ka sa asawa mo, galit ka na rin sa anak mo. Hindi ganun ha. Hindi nasa mood ka na galit, galit ka na rin sa lahat. Kailangan po ay may pagmamahal ang pagdisiplina. Amen po ba? Amen? O pangatlo, panghuli, yung pagmamahal. Okay? Di ba? Paano natin may papakita sa atin anak ang pagmamahal? Marami kasi akong kakilala, actually may mga kaibigan din ako, na sinasabi nilang mahal nila ang kanilang pamilya, ngunit iwalay naman sa asawa. Okay? 99% na sinasabi ng magulang na mahal nila ang anak nila, ngunit ang pinakamahalaga, alam mo, para magpakita ang pagmamahal, sabi rito, but love is more than a feeling. But love is an action. So pinapakita, amen, may action. Okay? May sakripisyo. Amen? Alam niyo po ba sa Bible, yung totoo nagbigay ng pag-ibig sa atin, walang iba kundi si Jesus. Sabi po sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son. Walang iba kundi si Jesucristo. Okay? Di ba inalay niya ang kanyang buhay? Namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Para kanino? Para sa atin po. Amen? Kaya napakahalaga yung pagmamahal, lalong-lalo na sa pamilya. Okay? Maaari mo bang sabihin sa kaliwat kanan mo, mahal ka ni Jesus? Mahal ka ni Jesus. Okay? Praise the Lord. Hallelujah. At tanong ko po sa inyo, sa tingin niyo po ba nakikita ng ating mga anak ang pagmamahal na may action sa loob ng tahanan natin? Nakikita ba? Amen? Kailangan makita, no? Sapagkat gusto kong makita rito ang positibo sa ating mga anak na sa ating mga anak, lagi natin silang purihin. Okay? Kasi iba-iba ang ating anak. Okay? Yung iba matalino, yung iba mabagal pumika, pero dapat lagi natin silang pupurihin. Okay? I-lift up. Okay? I-lift up natin lagi. Huwag natin punahin ang kanilang mga kahinaan. Tulungan natin sila. Amen po ba? Amen. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 8 verse 1, ang pag-ibig ay nagpapatibay. Okay? Yan po ang nagpapatibay sa pamilya. Tama po ba? Kaya nga nagsama mag-asawa dahil mahal nila ang isa't isa. Okay? Dapat, ito pa mga kapatid, mga magulang, dapat hindi lang minamahal mo ang anak mo ang nakikita sa bahay. Dapat hindi lang anak mo. Ito ang pinaka-importante ha. Kundi kayong mag-asawa, magmahalan at ipakita sa mga anak nyo. Dapat tayo raw ang rule, model. Okay? Dapat nakikita ng anak mo na nagmamahalan kayo, sweet kayo, nagsusupuan. Okay? Kasi makikita nila yan, ay, ganito pala yung nagmamahalan. Tama? Gagayahin kayo. Eh kung nakita ng anak mo, puro nagliliparan yung plato, baso, eh di ganun din siya. Kaya mahalaga ang responsibilidad natin, mga magulang. Okay? Amen po ba? Hallelujah. At ganun na rin sa mga anak, malalaking anak na rito, lagi nating mahalin ang ating magulang. Okay? Precious ang time dapat kasi sabi ko nga sa mga lola natin, no, konting oras na lang sila narito. Kailan mo pa ipapakita ang pagmamahal mo sa kanila? Amen? Amen po ba mga anak? Asa yung mga anak dito? Mahalin niyo ang magulang nyo. Okay? Sabi sa Bible yan, honor your mother and father. Amen po ba? So yan yung tatlong bagay na kailangan natin ibigay sa ating mga anak. Love, discipline, and our time. Hallelujah. Kaya ngayong hapon, ay hindi na tayo magtatagal, i-alay natin ng bata na si Abiel. No? At yan na rin sa kanilang magulang. Okay? Tinatawagan ko po sila Kuya Jumer, Ate Giselle. Yung mga ninong at ninang, asaan? Dito naman sa kabila. Oh, dito kayo mami, katsiko. Okay, dito kayo. Yung mga ninong at ninang dito po. Pwede mo. Okay. Ayan, bigay mo yung mga candle.
At tayo po ay manunumpa. Okay? Manunumpa tayo sa ating Panginoon. Okay. So lahat mga pogi at maganda po ng ninong at ninang. Pinagpala si baby. Okay, amen. Unahin ko muna ang sila Kuya Junior. Okay na ba? Ninong at ninang? Okay, so picture lang yan ha, para hindi makatakas. Okay? Kasi mag-December na. Okay, si Kuya Junior at si Ate Giselle. Sasagot lang kayo ng opo. Okay? Ano po? Dahil manunumpa kayo sa Disciple po Diyos, ako nila, hindi po sa Pastor. akin, hindi rin sa bata. Okay? Tatanungin ko po kayo. Dahil po ang bata isang handog at pinamanan mula lamang sa Diyos. Okay? Sa makatuwid, sila ay pag-aari ng Diyos. At tayong mga magulang ay naatasan lamang upang arugain, mahalin, palakihin at hubugin sila ayon sa kanyang dakilang kalooban. Bilang mga magulang, napakahalaga na lubusan nating maunawaan at may sa katuparan ang obligasyong nakaatang sa ating mga balita. Okay? So, tatanungin ko po kayo. Kayo ba ay nangangako sa harap ng Diyos at sa harap ng kapulungan ito na gagawin ninyo sa tulong ng may kapal ang lahat ng inyong makakaya upang palakihin si Abiel, Victoria, ayon sa dakilang kalooban ng Diyos para sa kanya? Okay? Yes po. Praise the Lord. Okay? So, pangalawang tanong, kayo ba ay nangangakong magsisikap upang makapagtatag ng isang Kristiyanong tahanan na puno ng pag-ibig, kapayapaan at kasaganahan? Ibig sabihin, iwag sa inyo mag-away sa harap ng mga bata. Okay? May kapayapaan, may pag-ibig. Okay? Para yun yung mag-a-attract ng blessing. Okay? Yung favor ng Diyos. Okay? Yung mapayapa kayo, nagmamahalan, kahit na napalo mo ng suntok si Mr. Kailangan kalmado ka lang. Amen? So, nangangako pa kayo na papanatilihin yung pag-ibig, kapayapaan at kasaganahan. Sa Panginoon kayo nangangako ha? Hindi sa akin ha? Okay, pangatlo, kayo ba ay nangangakong magpapakita ng magandang halimbawa para kay Abiel Victoria sa isip, sa salita at sa gawa? Amen? Okay, amen. So, sa pagkakataong dumating ang panahong lumaki at tawagin ng Panginoon si Abiel Victoria sa isang buhay ng paglilingkod sa Diyos, ipinipangako ba ninyong hindi nyo sila ipagkakalit? Halimbawa, lumaki na siya, gusto maglingkod. Kasi maraming magulang, kapag naglilingkod ng anak, ayaw payagan. Kayo ba ay nangangako na hindi nyo ipagkakalit si Abiel upang maglingkod sa Panginoon? Amen. Praise the Lord. Okay? Hallelujah. Ngayon sa mga ninong, sindihan natin ng kandila ng mga to. Kasi mga ngako na sila. Amen. Okay. So, natin. Pero habang kinukuha, siguro pwede na tayong magtanong. Para at least yung oras natin, no? Sa mga ninong at ninang, kala nyo, ligtas na kayo, ha? Okay. Para naman po sa inyong mga napiling ninong at ninang bilang pangalawang magulang kay Abiel Victoria, nangangako ba kayong susuporta sa mag-asawa upang ang batang ito ay lumaki ayon sa kalooban ng Diyos para sa kanya? Nakasanda mas hindi marinig sa Nangangako ba kayo? Amen. Praise the Lord.
Pangalawa, nangangako ba kayong ipapanalangin sila at maglaan ng pagkakataong maituro sa Kanya ang salita ng Diyos? Okay. Panguli, nangangako ba kayong magiging isang magandang halimbawa para sa kanila sa isip, sa salita at sa gawa? Ibig kong sabihin, kapag nag-aaway sila, tapos pupunta sa inyo, huwag niyo iyain mag-inom ha. Hindi ganun. Okay? Kung hindi, papangaralan niyo maging peacemaker po sila dapat. Amen po ba? Amen? Nanunuhan po ba natin? At ganoon na rin sa kanilang anak. Okay? Pag mayroong pangangailangan, tutulungan niyo sila. Okay po? Yan yung po yung ating tungkulin bilang ninong at ninang. Hallelujah. Okay, so palakpakan natin ating Panginoon at narinig natin ang panunumpa ng mga ninong at ninang. At para naman sa lahat ng narito, tumayo po tayong lahat para sa lahat ng narito. Okay? Para sa bawat isa na narito ngayon, kayo ba ay nangangakong tutulong sa mag-asawang ito upang si Abel Victoria ay lumaki ayon sa dakilang kalooban ng Diyos para sa kanya? Ibig sabihin po, ipapanalangin nyo lagi. Kapag kayo nananalangin, kasama nyo. Okay? Si Abiel at ang kanyang pamilya. Nanunumpa ba kayo? Okay? Hindi pa kumakain na. Isa pa, nanunumpa ba kayo? Praise the Lord. Pangalawa, nangangako ba kayong ipanalangin sila upang sila ay magkamayroon ng personal na relasyon sa ating Panginoong Jesucristo at upang sila ay lumaki ng mayroong pagnanais na maglingkod sa Kanya? Opo, Pastor. Amen. Praise the Lord. Yung langis natin. Arl, yung langis kasi iyan natin. Iyan natin si baby. Mami. Si Jaya lang. Okay, amen. So ngayon ay siguro okay na hawakan nyo na yan, patayin nyo na kasi nanumpan na kayo. Ngayon ay dito ka Carp, sino basahin ko? Ipag-pray natin si Abiel. Lehans natin si Abiel. Lahat tayo, lehans natin. Amang nananangin tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kayo po ang Diyos na nagtatag ng pamilya ayon sa kanyang dakilang plano. Kami po ay dumudulog sa inyong harapan ngayon tulad ng pagdulog nila Jose at Maria nang kanilang itinalaga ang Panginoong Kristo bilang pagsunod sa iyong kalooban. Hinihiling po namin sa inyo na pagpalain ang batang si Abiel Victoria Manuba. Pagpalain mo rin ang kanilang pamilya at bigyan mo po sila ng sapat na karunungan at kaunawaan upang mabigyan nila ng magandang buhay si Abiel Victoria. At higit sa lahat, Panginoon, hinihiling po namin sa inyo na hayaan mong lumaki ang batang ito na may banal na takot at pag-ibig sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Okay, so hawakan mo, iyahan natin. Papa, hawakan mo. Kasi yan, idinigay natin siya sa ating Panginoon. Pero yung Okay, bilang pastor ng ating Panginoon, inihahandog kita sa Diyos na manlilikha, tagapagligtas, pinagmumulan ng buhay, tagapangalaga, manggagamot,
Panginoon, at manunubos nating lahat sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah. Inihandog na, inibiyabiyar sa ating Panginoon. At itaas po natin ating kamay. Tanggapin niyo ang pagpapala, kagalingan, kapayapaan, at pagkatatagumpay sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. God bless everyone. Ay, picture kayo mga ninong at ninang. Ayan, picture na tayo dito. Yan. 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 Ayan, mga ninong at ninang muna ha. Ito yata yung official na. Dapat po. 1, 2. Kami muna. Huwag muna kayo pumuli. Yan, kami muna. Yan. Ayun, yan, mga ninong at ninang naman. Picturean sila. Ninang muna, yan. Souvenir yun. Ito kay Chico, bigay na. Ay, kabinan. Ayun pa ako isa. Buwangin mo ba? Ate, para namang sito. Para masalain ko. Mga ninong. Para i-aalis si ano, i-aalis. Ay, meron kasi ano yan, parang program. May program pa yan sa mga dito. May program pa yan. Sige po. 1, 2. Isa pa po. Ayaw na, nag-ayos na pagkabal din. Oy. Buwangin po ba? Buwangin ka. Kawakin na eh. Nakawaki na siya. Nainip na siya. Mga nino. Kaya Carl, Jollibee pa kayo.